Kamusta mga kapatid? Basahin po natin ang salita ng Diyos mula sa Efeso 5:15 hanggang 20. Babasahin ko po ito mula sa English version. Be very careful then how you live, not as unwise but as wise, making the most of every opportunity because the days are evil. Therefore, do not be foolish, but understand what the Lord's will is. Verse 18. Do not get drunk on wine, which leads to debauchery, nakakasira ng buhay sa Tagalog po. Instead, be filled with the Holy Spirit. Verse 19, speaking to one another with psalms, hymns, and songs from the Spirit. Sing and make music from the heart to the Lord. And last verse po, verse 20, always giving thanks to God the Father for everything in the name of our Lord Jesus Christ. Hallelujah. Tunay po na ang salita ng Diyos ang pumupuno sa ating pong isip at sa ating pong puso ang kailangan nating maging objective or layunin sa bawat araw. Ang sabi nga po, paano mo tatanggalin ang laman ng isang empty box or empty vessel? Kung ito naman ay wala naman talagang laman, kung titingnan mo sa iyong mga mata, subalit alam po natin na meron pa ring mga laman yon, like the air, the molecules, amen? So kung paano po mapapalitan ng laman nun, palitan mo at lagyan mo ng tubig. Amen? So dahil ang isip po natin, hindi mo masasabi talaga yan na totally empty. Kaya kailangan po na pupunuin po natin ito ng salita ng Diyos. Kaya nga po nasabi rito sa verse 18, ito rin ang stand natin sa tungkol po sa paglalasing. Sabi nga po rito, do not get drunk on wine. Dahil po ang mga practice na ito, no, ng mga panahon na ito'y sinulat ni Pablo sa church sa Efeso, amen, ay ginagawa ito ng mga pagano upang sumamba sa kanilang mga Diyos-Diyosan. Ito ang ginagawa nilang paraan para makakonekta spiritually, which is hindi rin po nalalayo sa mga panahon po ngayon natin. Amen? Kaya po ang sabi niya rito, bigla niya pong finilip. Ano po sabi niya? Nakakasira ng buhay. Sa halip, mapuno kayo ng banal na spirito. E paano po natin gagawin po yan? Letter F po. Fill po ang gawin po nating acrostic. F-I-L-L. Be faithful. Amen? Maging tapat tayo kung katulad sa paano naging tapat ang ating Panginoon sa ating mga buhay. Amen? And identity, letter I. Ito po yung identity na siguradong ibinigay na sa atin ng Panginoon nung tayo po'y nakipag-isa na sa ating Panginoong Jesucristo. Hindi na po tayo nalilito rito. Hindi na po tayo nagkakaroon ng confusion tungkol sa ating identity. Amen? At pangatlo, loyalty. Just like being faithful, and also you are loyal to the Word of God, to the presence of God, lagi kang pupunuin naman ng ating Panginoon. And finally, love. Mahalin po natin lagi ang ating Panginoon, ang salita niya, ang priority ng ating buhay, at ang pagsunod sa kanyang banal na spirito. Tayo po'y manalangin. Salamat Panginoon sa araw na ito. Muli mo kaming pinalalahanan ng iyong salita at tunay na pinupuno mo. You are always filling us with your word and your Holy Spirit. Thank you, Jesus. We praise your name. In your most precious name we pray. Amen. Salamat po.